ISIS-inspired terrorists. Naipamalas na ng FE50PH, abida ng Pilipinas, ang pagiging most lethal weapon system dahil sa iba't ibang katangian ito na ginagampanan sa pagdepensa at pag-atake sa ipapawid ng Philippine Air Force. Ang FA-50PH bilang air asset ay pinangangasiwaan ng ating 5th Fighter Wing, the home of the country's frontline fighters and jet trainers. Namumuna po sa ating parada ang pinagsamang banda ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Dumaraan po sa ating harapan ang commander ng tropa, Major General Jonas R. Lumawag, Philippine Navy Marines. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamumuno ni Brigadier General Alvin T. Flores, Army. Ang unang batalyon ay binubuo ng Corps ng mga kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinangungunahan ni Cadet First Class Edmond D. Logroño. Mula sa prestiyosong Philippine Military Academy, ang mga ginuot binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng Sandatahang Lakas. Ikinikintal sa kanilang puso't isipan ng kagitingan, integridad at katapatan. Sila na sa hinaharap ay magiging kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sumusunod ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy sa pangunguna ni Cadet Second Class Joshua R. Pulido. Hinuhubog ang karakter ng mga kadete ito upang mamuno sa hinarap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at justisya, gayon din bilang makadiyos, responsable at respektadong mga public safety officers. Grabe, galing. Sniper. Galing na. Mangyaring tumayo po ang lahat para sa pagdating ng watawat ng Pilipinas. Masap to, mga Grabe yun. Ano yan, tawag dyan? Masap yan, sap. Grabe. Special action to. Bravo! Grabe naman yun. Ligas. Ay, ito, masap yan. Ito, Mangyaring magsiupo na ang lahat. Ating natutunghayan ng mga sagisag mula sa Sandatahang Lakas, pambansang pulisya sa talagbaybayin ng Pilipinas. Ang pangalawang brigada sa kanilang kasuotang Battle Dress Attire ay pinamumunuan ni Brigadier General Joanis Leonardi D. Ilaano ng Air Force. Sumusunod ang batalyon ng Special Operations Forces ng Sandatahang Lakas sa pamumuno ni Commander Ray R.G. Habonete ng Navy. Binubuo ang batalyon ng Scout Ranger Special Forces ng Philippine Army, Naval and Special Operations Group ng Philippine Navy, at 710 Special Operations Wing ng Philippine Air Force. Silang mga piling individual na ang kasanayan ay sa iba't ibang larangan at nakakaangat, lalo na sa mga espesyal na operasyon. Narito naman ang batalyon na pinupuno ng kapulisan na tanong baybayi na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joseph C. Bayan. Ang ating kapulisan na tagapagpatupad ng batas sa papanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ang tanong baybayi ay nakatuon sa Maritime Search and Rescue, Maritime Law Enforcement, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, at Maritime Security. Tunghayan natin ang mga sasakyan at gamit pantupad ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, pambansang pulisya ng Pilipinas at tanong baybayin ng Pilipinas, gayon din ang mga taumang kabilang sa mga espesyal na unit, kasama na din po ang pagsuportang unit. Namumuna ang mga espesyal na unit ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, dahil po ang explosive ordnance and explosive units, kabilang na rin po ang chemical, biological, radiological, nuclear teams. Grabe oh. Laki-lakan yun, no? Sumusunod naman po ang China sa atin, lakas TLF sa atin, no? Tactical Vehicle at Troop Carrying Vehicle.
Narito rin po ang labing isang Metro Rigid Fall Inflatable Boat na labeled Special Operations Center ng Philippine Navy. Ginagamit din po sa mga espesyal na operasyon bilang suporta sa manikitang SEAL operation. Ang tinaguriang combat arm of position ng Armor Assets. Nangunguna ang Commander P-150 na pangalain ng Nigeria para sa panloob ng operasyon ng seguridad ng bansa. Kasabay ang Silva Armor Fighting Vehicle ng Philippine Army na gumagana para sa panloob ng seguridad. Nariyan din po ang P-300 Armor First Commander ng Philippine Marine Corps sa uri ng sasakyan na magagamit sa lupa o during flight. Dapat po kaya naman po natin ang artillery assets na sinubukan ng mga kayo ng sasahang lakas ng Pilipinas. Namumula ang threatening Millimeter F-39 anti-aircraft cannons at iniapply po bilang ground piece weapons mula sa dating M5 fighter fighters aircraft. Sumusunod ang Atmos 155mm howitzer system na binuo bilang shoot-and-scoot weapon na agarang magre-responde sa mahirap na kalupaan at kritikal na lugar. Pagmula dito ng electronic suit na may inertial navigation system based on laying method at automatic loader. Wala na, PNP na to. Wala na. Wala na, tapos na. Mga ambulansya na yan. Si Wonder Philippines pala ito Nasa nasa ating likod ko harapan eh. ang 105mm howitzers. Sumusuporta ang mga ito sa mga pwede Ay, oo, nasa oo. linya ng operasyong militar. Ang daming patigmang ito ay nagbibigay ng close fire support. Yun. Inyo naman po nakikita ang 8-ton Euro trucks at 1 and 1/4-ton Satco. Ang mga sasakyan ito ay ginagamit bilang bahagi ng Combat Support Units. Gayun din sa panahon ng kagitikan partikular sa humanitarian assistance and disaster response. Mga espesyal na sasakyan naglalo na naman ng mga gamit pang komunikasyon at sistemang pang-impormasyon na may kakayahan upang maisakatuparan ang ugnayan sa pamagitan ng radio communication sa iba't ibang frequency bands. Ang mga sasakyan naman po at kagamitan ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas at panagbaybayin ng Pilipinas na pawang ginagamit sa iba't ibang larangan, seguridad at maging sa kampanya laban sa terorismo at humanitarian assistance and disaster response. Pinangungunahan ito ng PNP Highway Patrol na tinaguriang Guardian of the Highways na nakatuon sa operasyon sa lansangan para sa traffic safety at maging sa paglaban sa krimen. Nariyan po ang mga sasakyan ng NCRPO, ang forensic group scene of the crime operatives, ang chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives, at ang pinagsanib na explosive ordnance at K9 mobile vehicle van. Natutunghayan natin ang SWAT van, Special Action Force, nalula ng multi-purpose armored vehicle personnel carrier at MG Robert Boat. Wala na. Okay, na. Yan na yung mga pinakitang lakas ng Pilipinas, mga kababayan. At makikita nyo, super powered na mga armas, mga human power ng Armed Forces of the Philippines. Nakita po natin at nasaksihan po natin, mga kababayan, napakalakas natin. Kaya maging proud na maging Pilipino. Dahil sa legasiya ni Tatay Digong ngayon, ang bagong, ay grabe. Grabe, ganda. Sa karagatan. Yan! Samantala, Regional Home Boat ay ginagamit Wow! sa iba't ibang misyong isinasagawa ng Coast Guard Anti-Terrorist Unit. Wow! Ngayon po, iba ang response sa kalalitan at nakatukayan ng mga ng kasakyang pag-ipapawid ng Santahang Lakas ng Pilipinas. Inyo pong nakikita ang 4 A29 Super Tucano. Sumusunod ang Ayun, oh, ganda. Nakadesenyo para sa basic at intermediate training at nagsisilbing dependable attack aircraft para sa air support. Nariyan din ang 4 na Cessna aircraft at ang pamulit sa hari ng mga sasakyang pag-ipapawid. Ganda yung mga ano natin. Trainer aircraft.
Ang tinatawag na trainer aircraft ay ginagamit sa basic pilot training ng Air and Education Command ng Philippine Air Force. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating sandatahang lakas, ang pambansang pulisya at ang manong baybayin ng Pilipinas. Grabe, nakakatuwa at nakaka-proud ang ating nakita at nasaksihan, mga kababayan. Napakalakas pa natin, napakalakas. Wala nang tatalo sa atin. Wala nang makakanakaw ng mga isla natin dahil sobrang lakas po natin. Mula Ayan. naman sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Okay, kaya mga kababayan, kung gusto nyo mga video ito, sana po i-like and share nyo po ito. SMA TV ko, The Wonders Philippines, sa Ang lahat po ating ng mga marami. bayaning katuwang Congratulations sa lalong kay ating pagpapaganda Pangulong at pagpapaunlad BBM, ng ating June bansa. 30 inauguration. Ito po ang kabuuan ng programa, mga kababayan. Salamat po ng marami. Ang ating mga medical frontliners. Sa panahong singdilim ng pandemya, ang mga bayan naglilingning ng pinakamaliwanag